Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral, again, ay continuation ng atin pong topic na sinimulan po natin last week. Ito po ay may pamagat na Legitimate Evidence of True Faith. Part 3 na po tayo, and maybe this is the last part. Pipilitin ko na pong tapusin ito, baka na nauuyam na po kayo sa pag-aaral na ito. Sa panahong ito, mga kapatid, na kung saan napakadami ng mga bagay na hindi na natin mapagtiwalaan, sa dami po ng mga lumalabas na mga fake news, talaga pong ang bawat bagay ay nangangailangan ng isang matibay na ebidensya para po ating paniwalaan. Madali po kasing madaya ang marami ngayon sa paniniwala na ito'y mabuti, maganda, kapakipakinabang. Subalit kalaunan ay nagdudulot ito ng kapahamakan. Kahapon po, nabalitaan ko na naman sa TV Patrol ang isang scam na ginagawa ng ilan sa Pilipinas kung saan yung mga condo unit, apartment ay pinarerentahan tapos ginagawang investment. At marami po ang nag-i-invest para naman hindi sila ang may-ari noong mga apartment at condo unit. Can you imagine na po? Kaya malaki ang hamon ng pagpapaalala lagi sa bawat isa na magsuri, tingnan, at humahanap ng mga lehitimong ebidensya na totoo ito sa pagbili ng bagay, alahas man, ang daling makapeke, relo, no po, o kahit na nga po yung simpleng mga jerseys, sombrero, t-shirt, ang dami pong naglipana ng mga counterfeit. Kaya, without the legitimate evidence, maging sa pananampalataya, paano natin masasabing nakatindig tayo sa tama? At alam nyo, ang Bible hindi nagkulang sa paalala. Merong tinatawag na illegitimate evidence at merong tinatawag na legitimate evidence. So, natalakay na po natin ito. Balik-aral lang po tayo saglit. Ito po yung mga illegitimate evidence ng ng true faith. Meaning, hindi ito totoo. Illegitimate nga po, no? Pero sinasabi at ginagamit po itong ebidensya ng iba para sabihing, I have true faith. At ang dahilan nila kung bakit kiniklaim nila na they have true faith, ito ang sabi nila. Una, born again ako sa Christian family. Illegitimate yan. I once repented and obeyed. Minsan na akong nanampalataya. Sumunod ako kay pastor. Hindi po yan lehitimo. I have participated in spiritual exercise. Nagpabautismo ako. At nakumpilan ako sa simbahan na to. Dito ako pinanganak. So, hindi po yan legitimate. Alam ko na yung Bible. Simula cover to cover, napag-aralan ko na yan. Nagba-Bible study ako. Uma-attend ako ng mga small group. Hindi po palibasa meron nun, legitimate. Hindi. Illegitimate yon. I profess my love to God. No, mahal ko ang Diyos. Sinasabi ko, mahal ko ang Diyos. Pero ang tanong, meron bang katotohanan yung pag-ibig na yon? Meron bang pruweba yung pag-ibig na yon? Kasi ang dali naman sabihin, I love the Lord eh. Yung iba nga po, may paiyak-iyak pa pag sinasabi yan eh. Sa mga pagkanta natin, alam niyo po ba ng isa raw sa pinakamadaling malaman ng ating kasinungalingan ay kapag pumupunta tayo sa pananambahan tapos nakikiawi tayo ng mga kanta ngayon na nauuso. I love you, Lord. I offer my life to you. And yet, paglabas naman ng simbahan, hindi mo makita yung legitimacy nang they are offering their lives and they are giving love to God. So, ang dali lang po sabihin yan. I have faith in God. Praise the Lord. If you have faith, si Satanas man meron yan. Nanginginig pa. Kaya hindi proof yan ng legitimacy of your true faith. I felt something. Dangerous ito. Kasi minsan, ang akala natin, yung feelings natin, legitimate. Pero kung merong isang pinakamadaya sa tao, ang damdamin eh. Ang daya po niyan eh. Minsan, nadadala tayo sa kapahamakan yan eh. Gaano karami ng mga kabataang babae ang napagsamantalahan ng mga lalaki. Dahil napaniwala sila sa kanilang damdamin na dapat itong masunod, gayong ang damdaming ito ay mapandaya. Yung akala natin, love na natin, true love na, and yet, kahibangan pala. Gaano karami ang pagkakataong pinagsisihan nyo ang isang relasyon na akala nyo illegitimate because you felt it. Because nandun yung feelings,
nakikipaglaban ka pa sa isang relasyon because of your feelings, and yet, na-realize mo, hindi naman pala totoo. Kalaunan, darating yung totoong pag-ibig. Ano po? So, yun po. Illegitimate yan. Number 8, I have sincere intentions. Okay po kung merong intensyong sincero. Pero hindi lahat ng sincere intentions ay legitimate. Hindi lahat ng sincere intentions ay may kukonsiderang ebidensya ng totoong pananampalataya. Marami pong example niya sa Bible eh. Si Uzziah. Si Uzziah ay mabuting hari ng bansang Israel. Pero alam niyo po ba kung ano naging kasalanan niya si Uzziah? Si Uzziah po ay nag-offer ng incense sa altar of incense na hindi niya dapat gawin kasi trabaho ng priest yun. Maganda yung kanyang intensyon. No? Pero si Haring Saul, ganun din. Parehas ang kaso nun. Pero kung meron pong isa pa ho mga kapatid, ay yung sumalo ng Ark of the Covenant. Natalakay ko na po ito na nakaraan. Alam niya na pag bumagsak yung Ark of the Covenant, that will be disastrous for Israel. Kaya sinalo niya ito. No po? Pero anyway, natalakay ko na po yan nakaraan, balikan nyo na lamang po. At pansyam, I have attempted to accomplish great things for God. Opo, yung may mga ginagawa, minsan sinasaladuhan natin yan eh. Pine-praise natin, pinupuri natin yung mga taong nakagagawa ng mabuti para sa Diyos. Pero alam niyo po ba mga kapatid, hindi lahat ng mga ginagawa natin ay pwede nating gamiting proof or evidence of true faith. Kasi yung motibo, ba't natin ginagawa yung mga bagay na yon, ang pinaka-ebidensya ng totoong pananampalataya. Marami ang pagdating ng araw, sasabihin ng Panginoon eh, magsilayo kayo, hindi ko kayo nakikilala eh. Kasama dyan yung mga gumawa ng mga himala, supernatural things, at ang sabi ng Panginoon, magsilayo kayo. They are the people who someday will proclaim and declare to the Lord, nagprophesy kami sa pangalan mo. Nangaral kami sa pangalan mo. Gumawa kami ng himala sa pangalan mo. We attempted or accomplished great things for you. Pero ang sabi ng Panginoon, magsilayo kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Yan po 10 yan na talakay ko na nakaraan. At yan po yung illegitimate evidence of true faith. Now, sinimulan din natin yung tinatawag na legitimate naman. And this is the positive. No? After dwelling on the negative evidence of true faith, we will go to the positive. Ano naman yon? Ang legitimate evidence of true faith, 1, I have been born again into the family of God. So, hindi po ipinanganak physical sa pamilyang Kristiyano. Ito po talaga ipinanganak sa kaharian ng Diyos na born again ka. At ang gumagawa nito, hindi physical, hindi bunga ng laman, kundi gawa ng Espiritu. Ito po'y ebidensya. No, kapag na-born again ka, ibig sabihin, part ka ng pamilya ng Diyos. Iyon ang legitimate evidence of true faith. Kapag born again ka, regenerated ka, lahat ng gagawin mo, nagmula doon, then, magiging legitimate lahat ng mga gagawin mong aksyon after that. Natalakay ko na po yan. Pangalawa, I have committed myself to lifelong obedience and continual repentance. Ayan, natalakay ko na rin po yan. Re-reviewin na lang po natin. No po? Kasi po, hahaba tayo. Pangatlo, I continue to serve my church and submit to her leadership. I am orthodox both in profession and in practice. Number 5, I prove my love for God through full compliance to His Word. At kahapon po, I have both faith and faithfulness to God. Yang 6 na yan ay evidence of true faith. Legitimate evidence of true faith. Kaya magsuri po tayong lahat mga kapatid. Nasa atin po ba yan? Born again ka na ba? After being born again, did you commit yourself to lifelong obedience and continual repentance? Nagpapatuloy ka ba sa pagsunod? At ikaw ba'y patuloy, araw-araw, humihingi ng tawad at nagsisisi sa iyong mga kasalanan? We will never be perfect in this side of the earth. On our present condition, wala pong makaka-attain ng perfection. Kaya po ang turong panalangin ng Panginoong Jesucristo, the Lord's Prayer, kasama po doon yung paghingi ng tawad sa aming mga kasalanan. That is a continuous process. Kasi bawat minuto
nagkakasala tayo eh. Hindi po ba? Kaya po dapat lagi nating, Lord, patawad, hindi ko na po uulitin. Na po, yun po yung repentance. Tapos, yung tinatawag na nagpapatuloy, are you in a state of, kumbaga, situation na nagpapatuloy sa paglilingkod sa kanyang simbahan? Imposible na sasabihin mo, legitimate yung faith mo. Tapos hindi ka naman nakikita doon sa fellowship ng church. Hindi ka naman nakikita nagsisimba. Ano ho yun? Kaya ang pruweba ng legitimacy ng ating totoong pananampalataya ay kabilang tayo sa physical church. Opo, meron pong tinatawag na universal church. That is the invisible church. Pero kung totoong part ka nun dahil na born again ka, you will continue to serve the visible church. And hindi lang yon, you will submit to the leadership of that church. Pangapat, I am orthodox both in practice, in profession and practice. Ano ba sinasabi ng orthodoxy? Ibig sabihin, ito yung katuruan ng banal na kasulatan. At ito'y alam mo ang doktrina. At hindi mo lang alam sa isipan, pinapractice mo rin ito. Orthodoxy and orthopraxy. Panlima, I prove my love for God through full compliance. Ibig sabihin, talagang pinatutunayan mo yung pag-ibig na yon hindi lang sa labi, kung hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Sinabi ni Jesus to kung totoong iniibig niyo ako, you will obey my commandments. And I have both faith and faithfulness. Magkaiba yung faith and faithfulness. Si Satanas may faith din, nanginginig pa Pero saan siya faithful? Faithful siya sa paglaban sa mga ang paglaban at pagrebelde sa Diyos. So maybe Satan has faith and faithfulness but a wrong faithfulness. Dapat yung faith natin comes from God and our faithfulness is to God. Kapag galing sa Diyos ang pananampalataya na nagliligtas, yung katapatan sa pananampalatayang yon ibibigay mo sa yung tagapagligtas. Yan po yung natalakay na natin noong nakaraan. Ngayon, punta tayo sa number 7. Number 7, legitimate evidence of true faith. Ayan. I am daily motivated by feelings of love for God and fear of God. Sabi mo, Pastor Ruel, hindi dapat panghawakan ng feelings. Tama. Kaya nga ho, kanina, ang isa sa ebidensya ng totoong pananampalataya, yung alam mo yung orthodoxy. Alam mo yung tinatawag ng mga doctrine Yung theological stand mo, sound. Ano po? Importante yon. Pero alam niyo po ba mga kapatid na yung damdamin, yung feelings are gift from God that can increase our motivation. For example, kapag ang isang tao umiibig, ano po? Nagiging hibang, hindi po ba? Importante po yung damdamin kasi ito yung motivational factor Ito yung nagtutulak sa atin gawin ang isang bagay kaya tama o mali. Naiimpluwensyahan ng feelings ang ating mga desisyon. Kaya, ano yung motivation natin? Yung feelings ba natin ay motivated by what? Dapat po ito'y motivated by our love for God. Tinanong po ng isang iskriba, alam niyo po yung scribe, ito po yung pag-aaral namin kagabi, naalala ko lang. Sa Mark chapter 12, may lumapit sa Panginoong Jesucristo at nagtanong. Sabi niya, bilib ako sa iyo, naniniwala ako sa iyo. Kasi nung nakikipagdebatihan si Jesus sa mga Sadducees, yung mga Sadducees hindi sila naniniwala sa resurrection Kaya tinatrap nila si Jesus, sabi, sige, kung totoong may resurrection, kapag ang isang tao ay nag-asawa, namatay yung lalaki, sabi ni Moses, ayon sa kasulatan, yung susunod na kapatid, pwedeng kunin yung babae, gawin niyang asawa, para magkaanak siya. Yun ang kautusan. Halimbawa, 7 yung magkakapatid, namatay yung panganay, sumunod yung isa, namatay uli, walang anak, sumunod yung isa, 7 naging asawa noong babae. Sino magiging asawa niya after the resurrection? So, itinanong po yun. Ito po, tanong din ng marami. Pagkatapos po ba na nabuhay ang mga patay, makikilala ko ba yung asawa ko? Sino po ba yung asawa ko? Sino po ba yung
yung kung dalawa naging asawa ko, halimbawa, yung nakatatlong divorce na, sino ba yung magiging asawa ko pagkatapos ng pagkabuhay? So, linaw-linaw na sabi ng Panginoon doon. No? Actually, ang context hindi naman in regard sa pag-aasawa. Ginamit lang na trapping question yun eh. Pero ang pinag-uusapan doon ay resurrection. At ang sabi ni Jesus, hangal naman kayo eh. Maling-mali kayo. Alam nyo naman na after the resurrection, wala nang pag-aasawa. Hindi na kayo mga mag-asawa. Para na kayong mga anghel. So, yun ang sinasabi. Kaya, wala hong forever, mga kapatid. Kaya tigilan nyo na ho yung pag namatay yung asawa nyo, binabantayan kayo. Hindi po yung totoo. Wala pong kaluluwang namatay na nagbabantay pa. Take that off your mind and take that of your doctrine. Hindi po yun totoo. Huwag kayong magdadasal doon sa namatay. Kasalanan sa Diyos yun. Tapos na po, uulitin ko. Wala na rin pag-asawa pagdating sa langit. Kaya yung see you in heaven someday, yes, probably we will see each other. Pero yung feelings nun, wala na yun. No, hanggang dito lang sa lupa ang pag-aasawa kasi yun naman ang sabi ng Panginoon. Magsasama ang babae at lalaki, no po, hanggang kailan? Till death do us part. Kaya nga pinapayagan ng mag-asawa uli pag namatay na eh. No? Kasi nga po, ang purpose ng pag-aasawa dito lang sa mundo. Para maging magkatuwang lang kayo dito sa mundo. Yun po yun. Kaya huwag kayong mag-guilty. Kung after a year, nag-asawa na uli, wag, hayaan nyo na kung sino yung magsasabi na napakaano naman yan, dali naman nakalimot. So, wala tayong magagawa kasi hanggang dun lang talaga yun. Yun po yung utos. Ngayon, napunta tuloy tayo ron sa out of topic. Pero ang point ko rito, pagkatapos na nag-uusap si Jesus at ang Sadducees, may nakikinig na isang iskriba. At itong iskriba na ito, na-amazed sa mga pagsagot ng Panginoon. At ang sabi niya, naniniwala ako sa iyo dahil yung sinasabi mo ay may legitimacy. Believe ako sa iyo. Ngayon, bilang iskriba, nagtanong siya doon sa area of expertise. Doon sa kanyang expertise. At itong mga scribes, teachers of the law, ay mga skriba, ay maalam sa kasulatan. So, tinanong niya si Jesus. Mark chapter 12 ito. Sabi niya, Jesus, sino o ano sa mga kautusan ang pinakamahalaga? Kasi yung mga skriba, maalam sila, there are 600 something commandment of God in the scripture. Alin ang greatest commandments? Ang sabi ni Jesus, walang kagatol-gatol. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. No po? Deuteronomy chapter 6. Yun ang sagot ni Jesus. Walang ibang Diyos. Ako lang ang sabi ng Diyos. Ibigin mo ang iyong Diyos. Hear, O Israel, there is only one God. Then love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. So, yun ang binigay niya sagot. Pagkatapos, sinundan niya, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, yung feelings po, mahalaga yon kasi ito yung nagmo-motivate sa tao papaano ibibigay yung love na yon. Kaya ang tanong ko ngayon mga kapatid, yung legitimacy ng ating pananampalataya ay makikita kung araw-araw, daily, ay motivated tayo ng feelings of love for God and fear of God. Importante yon. But however, ito yung warning. Feelings cannot and were not meant to be the basis for truth. So, importante po, bagamat kinukonsidera natin yung damdamin na yon, kailangan yung damdamin na yon ay grounded sa truth. Grounded sa katotohanan. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kahit gaano mo kamahal ang sino man, kailangan grounded ito sa truth. For instance, mahal na mahal ko tong babaeng ito. Ibibigay ko ang lahat sa babaeng ito. My full devotion, my love, my affection. Kaso di mo naman asawa at asawa ng iba. Ano silbi noong love na yon? Walang silbi yun kasi hindi grounded sa truth.
yung feelings, yung damdamin, yung affection, anumang damdamin meron ka para sa Diyos, dapat grounded sa legitimacy at truth. If we are not careful to ground ourselves in the Word of God, feelings can motivate us to do the wrong thing, just as easily as they motivate us to do the right thing. Amen? Kaya importante na yung damdamin grounded sa truth. No? Minsan may feelings of fear. Minsan yung mga kinatatakutan natin, wala namang katotohanan. Hindi grounded sa truth. So what is the point of having that fear na hindi grounded sa truth? Pero kahit na nga po grounded sa truth, hinahamon tayo ng Diyos na huwag matakot Dahil meron tayong kasama sa lahat ng uri ng bagay na kinatatakutan natin Pero it's pointless and useless to fear on something na hindi grounded sa truth. It's also the same na yung feeling of love ay ibigay, igawad, ipagsilbi na hindi naman grounded sa truth. How can you love somebody na wala ka namang relationship? Hindi ba imposible yun? And Christians, all of us, can fall into the trap of making decision based on feelings. When the reality is that feelings mean nothing if one's thought, words, and actions are not also being consciously conformed to the will of God as revealed in His Word. Madaya yan Alam niyo po ba na maging ang Panginoong Jesucristo, even Christ Himself, experienced feelings that suggest that He find a way to avoid going to the cross. Maging si Jesus, sa katawang tao, dumating siya sa pagkakataon na yung damdamin ay nagsuggest na iwasan niya ang daan patungo sa cross. Alam niyo naman yun, di ba? Luke 22:41-42. Jesus withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. Ano prayer ni Jesus? Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done. Yung feelings na, Ama, kung maaari lang, tanggalin mo na ang sarong ito. Pero not my will, not my feelings, not my intention, but your will be done. Kaya napakahalaga po na yung damdamin na yun laging captured by the truth. Or else, madadala tayo ng damdaming ito sa kapahamakan. Amen po ba mga kapatid? Yan. Again, when one's life is conformed to the will of God, when one's life is captive by the will of God, feelings will be a part of that life and can be a great motivator. Yung feelings and emotions, again, are gift from God that when used properly, becomes a valuable asset for advancing the kingdom of God. Consider the following emotions. Look at these verses. The following emotions are good when exercised biblically. Ano po yun? Halimbawa, the feeling of fear. Ang sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. So yung pagkatakot, feelings yun. Amen? Yung feeling na yon, yung feelings of being with fear of the Lord, nakakatulong. Kasi nagiging pasimula daw ito ng karunungan. Kaya kung ipapractice natin ang pagkatakot properly, yung mapapractice natin ang emotions na ito properly, it is a good exercise. Amen? Second, a glad heart or a happy heart, it makes a cheerful face. Napahusay ng Bible
Ang kawikaan sabi, hindi kayang itago ng tao kung ano damdamin ng puso eh. Kasi kung masaya puso, litaw sa pisngi eh. Di ba? Litaw sa muka. But the sorrow heart, the spirit is crushed. Yan ang sabi ng Proverbs eh. The glad heart makes a cheerful face, but by sorrow of heart, the spirit is crushed. Those are feelings. Kapag ipapractice properly, may pakinabang. Amen? Ano pa sabi? And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Ephesians 4:26, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Those are feelings. Those are emotions that can be used properly. Ang galit nga daw, pwede eh. Huwag lang lulubugan ng araw. At huwag lang magkakasala pag nagalit. Natalakay ko na po yan. Marami na po akong subject na diniscuss niya dito sa Tinig ng Pag-asa. Ayan pa ho isa. For godly grief, ito yung sorrow, yung paghihinagpis. Yung grief daw produces repentance that leads to salvation without regret. Whereas worldly grief produces death. For see what earnest this godly grief has produced in you, but also what eagerness to clear yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what punishment. At every point you have proved yourselves innocent in the matter. Paalala yan ni Paul. Emotion yan. Sabi nga niya, for I, Paul, feel a divine jealousy for you. Jealousy yan. Banal na pagkainggit. Banal na selos. Meron pala niyan. Di ba? Meron akong binabanggit na banal na pagkainggit. Si Paul, sabi niya, for I feel a divine jealousy for you. So, hindi masama. No? Since I betrothed you to one husband, to present you as a pure virgin to Christ. Ayan. Meron pa. And you become imitators of us and of the Lord, for you receive the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. At panghuli, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, if your feelings and emotions arise from sound doctrine and motivated you to service that is pleasing to God, then you possess another legitimate evidence of true faith. Amen? Ayan. Yan yung pampito. Ngayon, puntahan natin ng pangwalo. Number 8. Legitimate evidence of true faith. Number 8. My sincere intentions never prevent me from pursuing sound doctrine. Yan. So, tinalakay po natin yan na minsan yung sincere intention ay illegitimate evidence of true faith. Pero dito, bakit binabanggit mo, Pastor Ruel, na yung sincere intention ay pwede palang proof or evidence of true faith? Yes, it can be. Wag lang mape-prevent nitong sincere intention ang pagsunod at paghanap ng katotohanan. Kung ipapahamak tayo ng sincere intention, wag nating kalimutan kapag ang sincere intention ay nasa tama at nasa tamang doktrina, magiging ebidensya ito ng totoong pananampalataya. Intentions are important. No? Hindi lahat meron yan eh. Meron pong bad intention, pero hindi lahat merong sincere intentions. So if your intention is sincere, praise the Lord. Ang kailangan na lang, yung sincere intention ay sa tamang motibo at sa tamang doktrina. Hindi lalabag sa ipinag-uutos. In fact, they are just as important as our actions. Kapag lumabag ka, kahit gaano ka-sincere yung intention mo, ikapapahamak mo to. One example ay yung mana na
ibinibigay ng Diyos sa bansang Israel. Araw-araw naman yun, may mana eh. Namumulot sila nun eh, di po ba? Pero anong bilin ng Diyos? Sa araw na ito, sapat lang yung mapupulot nyo. Huwag kayong kukuha ng sobra. Ngayon, sincere naman yung intention mo na manguha para sa mahal mo sa buhay, para sa pamilya mo. Kung ako tatay, naku, baka bukas wala. Magduda ako. Ikukuha na ako ng doble ngayon. I have my sincere intention of feeding my family. Masama ba yun? Sabi nga, minsan, kung sino talaga yung totoong nagmamahal, minsan gumagawa ng masama para doon sa kanilang minamahal eh. Because of sincere intention. Pero wag natin kakalimutan, dapat yung sincere intention laging naka-align sa palatuntunan ng Diyos. Dapat laging pinupurso natin yung katotohanan. Sound doctrine. Dahil kapag lumabag tayo ron, mas mapapahamak tayo. Ano po nangyari sa bansang Israel? Yung mga kumuha ng sobra, kinabukasan panis. Inuuod. Pagkatapos sa galit ng Diyos, yung araw na yon hindi siya magbibigay ng mana. Ay di nagkatotoo yung kinatatakutan nila. Na baka bukas walang mana, kukuha ko ng doble ngayon. Pero hindi nila nalalaman yung intention na yon, yung sincere intention na yon, ay labag sa panuntunan at doktrina ng Diyos. Kaya mahalaga magsuri eh. Yung mga pastor, may sincere intention kayo of teaching your members, teaching your people of the Word of God. Pero pag mali, tinuturo nyo, yung sincere intention nyo, ikapapahamak ng marami. Kaya dapat yung sincere intention will not prevent you from pursuing sound doctrine. Paalala to ni Pablo kay Timoteo, lagi niya itong binabanggit. Sabi nga ng James chapter 4 verse 3, when you ask, you do not receive. Why? Because you ask with wrong motives. Importante yung sincero ng paghingi ay dapat nasa tamang motibo. Sabi nga, but even good intention can lead us astray if those motives cause us to subvert or ignore the command of the Scripture. Yan na po yung binigay ko example kanina, dun sa mana. Nakuha niyo po? So, if you have the good intention of reaching the world for Christ, magandang admirable goal yon. If you want to do evangelism, that is a good goal. Hindi lahat gusto yun eh. But if your effort, take note of this, ano po? But if your efforts cause you to work outside of the structure of the church, you are in error. And all your good intentions may be for naught because the ends do not justify the means. Yung gustong-gusto mo, hindi. Gusto ko to eh. Itong gusto kong gawin. Kahit si pastor, hindi ako kayang pigilin kasi maganda yung intention ko. Pero kung labag naman yan doon sa doktrina ng simbahan. Tinatawag ako ni Lord, gusto ni Lord, ako ay maging preacher, maging pastor. Alam niyo po ba mga kapatid, ang nagbibigay ng solidong ebidensya na talagang ikaw ay tinatawag ng Diyos sa ministeryo, maririnig mo ang approval doon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Especially from the household of faith. Pero kung yung mga taong nakapaligid sa iyo nagsasabi na walang approval, maybe God is telling you that is not His call for you. Walang iniwan niya sa isang taong gustong mag-lead ng praise and worship, mag-lead ng singing. Talaga namang sintonado, papuntang sapote yung tinutungo ng boses. Ang tono ay papuntang alabang. Alam niyo kung gaano magkasalungat yun. Tapos ipagpipilitan mo because you have the sincere intention of being part of the choir, for instance. Gusto kong maging choir, I have sincere intention. Alam mo, makakagulo ka doon. Hindi ka talaga doon dahil ang boses mo hindi pang choir. Dapat makinig ka. Kasi hindi grounded sa truth yung intention mo. Mapapahama ka marami sa pagpipilit mo. Gaano karami yung sinasabing, tinatawag ako bilang missionary, ipapupunta ako sa India, magmi-mission ako sa India, suportahan niyo ako, hihingi na suporta sa church,
Pag hindi sinuportahan ng church, galit, masama ang loob. Bakit? Kasi sabi niya tinawag siya Alam niyo po ba mga kapatid, ang unang-unang magtutulak sa iyo? Tandaan po ninyo ito. Ang unang-unang magtutulak sa iyo para gawin ng isang ministeryo ay ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Dahil nakikita nila na you have the gift. You have not only the means, but you are capable of doing such ministry. Ngayon, yung pipilitin ka lang sumali sa choir, pamparami, naku, ipinapahama ka lang. Nangyari na po sa akin yan. Alam niyo po ba nung araw, nung kabilang pa ako sa Unida choir ako No. Baka hindi alam nung marami. Naging kabilang ako sa Unida choir. Isa po ako doon sa kabilang sa kumanta sa isang malaking gawain sa Luneta. Yung Easter Sunday na kung saan for the very first time naimbitahan ng Unida Choir na kumanta sa Luneta sa Joint Ecumenical Service. And that was the last na ako'y sumali sa Unida Choir. Kasi po, yung katabi ko, sumobra ng isang forever doon sa Hallelujah Chorus. No? May imagine yung galing, forever and ever, hallelujah. So, sobra siya ng forever. No? Forever, forever. Something like that. Ako pinagbintangan ng konduktor, yung kalbo. No? Yung kalbong konduktor, nakalimutan ko na pangalan nun Akala niya ako yung sumobra ng isang forever. Yung katabi ko yun na isang taga-Baco or Unida. Nakakalimutan ko lang pangalan. Pagbaba tuloy namin, sabi ko, tingnan mo, ako tuloy na pagbintangan, sumobra ka ng isang forever. Sa inis ko, di na ako sumali sa choir. Lalo na yung Unida Choir, hindi na ako sumali dyan. Magagaling masyado sila Kaya, na-realize ko, baka talaga hindi ako pwede rito kasi ang boses ko hindi naman talaga pang choir, pang preaching lang ito. Yung mga ganitong boses, pang preaching ito para kasing pinupukpok na lata para napapakinggan ng mga tagapakinig masakit sa tenga. Hindi lang yung totoong sinasabi kundi yung tinig, parang batingaw na umaalingaw masakit sa damdamin. So pang preaching lang talaga ako. Kaya if you have the intention of reaching the world, dapat coincide with the plan of the church. If you want to be part of something in the church, ask the pastor, ask the leadership. Hindi pwedeng kung ano maisipan mo, gagawin mo, guguluhin mo ang simbahan. Marami po akong kilalang ganyan, kung ano gusto, maipilit. Minsan may pera. Naka-experience po ako ng ganito May pera. Bigla ba namang pina-air condition ng simbahan? Nagdala ng air condition unit sa church. Nagulat yung mga leader. Paano natin? Ano gagawin natin dito? Hindi naman tayo ready dito. Yung linya ng kuryente, hindi naman naka-ready doon. So, kailangan ready. Yung pong may nag-donate ng sound equipment sa church. No? Ang lalaking sound equipment. Do-donate daw niya sa church. Nako, lit-lit ng church. Isang kwarto lang, aanin natin yung mga sound equipment na yan. Hindi palibasa gusto mo. With your sincere intention, napapahamak yung iba, nagugulo ang simbahan, dahil hindi ka, ano tawag doon, you are not into being obedient to the leadership. Kaya minsan, delikado yung sincere intention. Yung mga kung ano-ano narinig, sinabi ni Lord, ganito, sinabi ni Lord, ganyan. Alam niyo po ba na naka-receive na ako ng cheque na 1 million pesos? Tuwa ako Inabot sa akin yung cheque, 1 million to Pastor Will Camia. No? May date na ganon. 2 araw na lang, kailangan i-deposit. 1 million pesos. Tuwa ako Ano lang ako nakatanggap ng 1 million pesos cheque. Kinabukasan, tumawag yung asawa. Ako, pastor, wag niyo pong i-encash yan. Wag niyo pong i-deposit yan. Pala may problema na sa kaisipan yung kapatid na nagbigay nun.
meron na siyang problema sa isipan. Motivated siya ng intensyon na pagpalain si pastor. Motivated siya ng intensyon na tulungan si pastor. Pagyamanin si pastor. Ang problema, hindi grounded sa truth. Kasi yung kanyang bangko, wala namang pondo. Nakuha niyo po? Ipapahama ka ng sincere intention pag hindi yun grounded sa katotohanan. Amen? No. So, the Apostle Paul refused to do something unrighteous, even if the goal was righteous. Ito po sabi niya, 2 Corinthians 4:1-2. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. The Apostle Paul's message was not in plausible words of wisdom, because the last thing that he wanted was for the faith of the Corinthians believers to rest in the wisdom of man instead of the power of God. Marami pong tao have great intentions of service on God's behalf, but they refuse to submit to the plan that God has ordained. Unfortunately, the entity that well-intended individuals choose to ignore most often is the church, the body of Christ. Amen? Sabi nga, when discussing the veracity of one's faith, one of the first and most telling question is whether or not they are part of the biblical church. For many people, this simple idea immediately exposes their lack of submission, even though they might have the greatest of intentions. Sabi na Ephesians 5:25, there is no way that any effort on behalf of God will be eternally successful if it ignores the church for which His Son gave His life. Kaya anumang intention ninyo, consider the church. Consider the leadership of the church. Consider the teaching of the church. Naka-align ba yung intention ko sa teaching ng simbahan? Naka-align ba yung intention ko sa layunin ng simbahan? Sa gustong mangyari ng leadership ng simbahan? Kapag kontra dun sa gusto at palatuntunan ng simbahan, yung mga intention mo, even how sincere it is, ipagpaliban mo, manggugulo ka. Amen? Man-made efforts to spread the word outside of the church can indicate heart of rebellion despite stated intentions. And God does not save rebels. Ano po sabi ng Titus 1:16? They claim to know God, but their action, they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Amen? Kaya yung gumagawa ng paghahati-hati sa loob ng simbahan, kahit na napaka-sincere ng kanilang intensyon, yung nagbibigay, may mga ulterior motives ang pagbibigay. Yung mga tumutulong, may ulterior motives ang pagtulong. Nako, ang sabi ni Paul kay Titus, they claim to know God, they use the word of God, but their actions deny Him. Now, do you have sincere intentions that never cause you to violate any biblical command? Then praise the Lord. Value that sincere intention, especially if it jibes to the Word of God. Kung ganon, you have a valid evidence of true faith. A legitimate evidence of true faith. Amen? Pangwalo pa lang ho yan. Puntahan natin ang pangsyam. Number 9.
I continue to persevere in advancing the kingdom. I continue to persevere in advancing the kingdom. Alam niyo mga kapatid, ang gawain ng simbahan ay ubod ng laki. Ubod ng lawak. Kwento ko lang ho saglit nung ako po'y dumating dito sa Canada. Alam ko po na pinapunta ako ng Diyos dito hindi lang para mag-establish ng isang maliit na kongregasyon sa Winnipeg. Which is, yun ang pinakamadali. No? Looking back, iniisip-isip ko nga po, wala sana ako masyadong burden sa balikat. Hindi sana ako nai-stress ng ganito ngayon. No? Alam niyo po, I'll be honest with you, medyo stress po ako ngayon eh. Sa dami po ng load na pasan-pasan ng inyong lingkod. Niisip ko po kapakanan ng mga pastor, kalagayan ng ating mga misyonero, problema ng ating mga simbahan, mga council. Pastor po ako ng Winnipeg Unida, iniisip ko po kalagayan ng mga kapatiran, may mga nagkakasakit, may mga namamatay ng mga mahal sa buhay, may ikakasal, may bibinyagan, may counseling, may discipleship training na kailangan gawin, meron pong mga visitations na kailangan isa katuparan, magpipreach ka every Sunday. So those are things na burdensome for me. Kaso hindi lang yun eh, bishop pa ako. Kaya kung titingnan po natin, kala lang ng iba napakasarap. Ang laki ng pakinabang, ang laki ng biyaya. Nasa iyo ang glory, nagtayo ka ng sariling kaharian. Yan ang bintang sa akin eh. Pero hindi nila alam kung gaano yung bigat ng pasaning ito. Na ako po naman yung klase ng tao na kapag binigyan ng responsibilidad, hindi ko po pwedeng itutulog lang yon. Na kapag binigyan ng responsibilidad, ay pababayaan na lang yung responsibilidad na yon. Hindi po kaya yon ng aking puso. As much as I can, I will try to fulfill the call and the mandate of that office. Iniisip ko po, hindi lang mga pastor dito sa Canada, kundi maging nasa Pilipinas. Maging yung mga pastor doon ng Oikos. Yung kanilang sweldo, yung kanilang honorarium, paano matutulungan ng mga simbahan, yung mga misyon. Ang dali lang sana mga kapatid, kung pera lang ang usapan at kung usapin lang na material na bagay, pero hindi lang naman yun eh. Kaya, ang ebidensya daw po ng isang tao ay totoong may pananampalataya ay magpapatuloy ka. Magsusumikap. Magpe-persevere. Saan? In advancing the kingdom. Kaya pagtungtong ko po ng Canada sa airport, ang sabi ko, naku, alam niyo po ba, sumalubong sa akin isang bus. Isang bus. Dami. Sa sobrang dami nga eh. Isang bus ang sumalubong eh. Lahat sila nakaupo, ako nakatayo eh. Hindi ako pinaupo. Marahil lang sabi nila, 12 hours ka namang nakaupo sa aeroplano. Tama naman po, kaya nakatayo po ako sa bus. Punong-puno yung bus. Sumalubong sa akin. Pero ang sabi ko, Lord, alam ko, hindi lang tong mga taong to na sumalubong sa akin ang paglilingkuran ko dito sa Canada. At simula po noon, hindi na ako tumigil ng kabibigay ng idea, katuturo sa mga miyembro, sa mga kaanib, sa mga leaders na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, na ang ministeryo natin, hindi lang sa Winnipeg, kundi sa buong Canada. At kung loloobin ng Panginoon, pagdating ng araw, ibabalik natin sa Pilipinas ang ministeryong ito. At kung makakalundag tayo ng Amerika at ng iba pang parte, gagawin natin to advance the kingdom. At ito po'y binabanggit ko kasi gusto kong maging kabahagi kayo. At pinupuri ko ang Panginoon kasi po, kahit po hindi ako nakakarating pa sa Amerika, doon sa lugar kung saan nandun yung ilan sa mga kapatid na pinaglilingkuran natin through the internet, through the social media,
nakakapag-ministeryo po tayo sa Amerika. Ngayon po, mahigit na pong 1 taon yung ministeryo natin sa mga kapatirang nasa Amerika. At alam niyo po, pinupuri ko ang Panginoon. Hindi ko pinagsisisihan ni katiting na pinagkakalooban ko sila ng panahon at pagkakataon sa mga pag-aaral. Kasi po nakikita ko, lalo silang napapamahal sa Diyos. Lalo silang nagsusumikap sa paglilingkod sa Panginoon at nagiging katuwang na namin sila sa pag-advance ng kingdom ng Diyos. Salamat po sa mga kapatid sa Amerika sa kanilang kaloob para sa misyon sa Pilipinas. At alam ko po na ang Diyos ang naglalagay nun sa kanilang mga puso. Legitimate evidence of true faith, we will continue to persevere. Saan? In advancing the kingdom. Ang daming talata sa Bible Una, Hebrews 10:25, hindi mo pababayaan ang pagtitipon. Bearing one another's burden, Galatians 6:2. Loving the brethren, 1 John 3:14. Sharing the gospel, Acts 28:25. Defending the gospel, 1 Peter 3:15, Jude 3. Caring for the poor in the body, Acts 4:34, 1 Timothy 6:18-19. Hindi ko na po mailagay yung verses kayo na po magbasa. Making the church our greatest priority, Luke 12:31. Observing baptism, Matthew 28. Practicing church discipline, Matthew 18. Submitting to authority, 1 Peter 3:5-6. Showing hospitality, Hebrews 13. Purifying the church, Titus 2:14. Supporting our elders, 1 Timothy 5:18. Praying for our brothers, James 5:16. And last, training our children, Ephesians 6:4. Yan po mga kapatid, ay mahalagang gawain to advance the kingdom. Those are only partial list. But the wonderful truth is that our work on behalf of the kingdom has real reward. Ano mang ginawa mo para sa kaharian ng Diyos, meron po itong gantimpala. Hebrews 6:10. Amen? It will last for eternity. Luke 12:33. And the gates of hell itself can do nothing to resist our kingdom. Well done, good and faithful servant, will be the commendation of our God. Enter into the joy of your master, and you have a legitimate evidence of your faith. Amen? Yan po ang pangsyam. Kung totoo at lehitimo ang ebidensya ng ating pananampalataya, magpapatuloy tayo. Panghuli. Number 10, legitimate evidence. I do not allow the supernatural work that I believe God has done in me to diminish my obligation and responsibility to God. Tandaan po ninyo mga kapatid, walang taong pumili sa Diyos. John 6:44. Sabi ng Bible, no one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. And wala naman pong na-regenerate sa kanyang sarili. Wala pong na-born again sa kanyang sarili. John 6:63. The Spirit gives life, the flesh counts nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, the new birth is a supernatural work of God that is still happening today. And if you believe that supernatural work has been done in you, that fact will reduce or diminish your service to God. Ano po yung pinakamahalagang himala na tinanggap ninyo sa buhay ninyo? If you are still believer of miracles, ito yung sinasabi ko,
kung kayo po'y naniniwala pa rin doon sa mga supernatural work, kung kayo naniniwala pa rin doon sa mga himala, tatanungin ko po kayo, ano yung pinaka supernatural miracle na na-experience ninyo sa buhay ninyo? Mga kapatid, ako hindi pa ako nakapagpalakad ng lumpo. Hindi ko po nagawa. Wala pong bulag na nakakita sa ministeryo ko. Wala pong may cancer na hinipo ko lang gumaling. Wala pong gano'n. Wala pa ho akong patay na binuhay. Kung ganong klase ng mga himala, ang proof ng legitimacy of my faith and my ministry, then I will consider myself a failure kasi hindi ko naman po na-experience yun. Hindi ko naranasan yun. Pero alam niyo mga kapatid, kung ano yung greatest miracle that God did in my life? Yung John 6:44. Yung payagan ng Diyos at gawin ng Diyos na makilala ko ang kanyang anak. At kung ikaw kapatid, ganun din, nakilala mo si Jesus bilang siya yung Kristo na namatay para sa iyong kasalanan, para bayaran ang ating kasalanan, then, that is the greatest miracle of your life. Because no one can come to Him, no one will know Jesus unless the Father draws them to Him. At kung ikaw ngayon ay born again, isa lang ibig sabihin, binigyan ka ng buhay ng Espiritu, John 6:63. Because the Spirit gives life. Flesh counts for nothing. The works of the flesh counts for nothing. It is the Spirit that gives life. So the new birth is the supernatural work of God. Kaya kung ang magiging basihan ng legitimacy ng iyong faith ay katulad ng sinasabi ng mga Pentecostal, dapat nagsasalita ka ng mga wikang hindi maintindihan, dapat nakapagpapalayas ka ng mga demonyo, katulad nung nakikita natin ngayon. No, mga kapatid, huwag ninyong payagan na yung mga supernatural work na ginagawa ninyo ay madiminis yung obligasyon ninyo at yung responsibilidad nyo sa Diyos. Tandaan po ninyo, yung mga Pharisees, yung mga scribe, they wrongly believed that since they had been born bilang mga Hudyo, they were on their way to heaven no matter what. They believed that they had been supernaturally predestined for an eternity in heaven and thus could live any way they desired. But Christ brought them up short. Sabi ni Jesus, if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. And in the letter to the Romans, Paul reiterates Christ's statements. Ang sabi niya, your entrance into the kingdom, your new birth into the family of God is supernatural event. It is a gracious act of a loving God. Ephesians 2:4-8. But if that event has truly been done in you, you will submit to that loving God in humble obedience. If you are not faithful to do God has commanded, your belief that the supernatural act of regeneration has occurred in your life is likely mistaken. Kung sinasabi natin tayo born again, tapos hindi natin natutunan yung sumunod, hindi natin natutunan yung magpasakop, aba, malaking question yon sa ating pagiging born again. Amen? Sabi ng Romans 8:7-8, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. So, here we have 10 legitimate evidences of saving faith from the Scripture.
If you, before God, who tests man's heart, can claim these evidences as being true in your life, then, my dear brothers and sisters, you possess great confidence that your faith is genuine. At dahil doon, pumayapa ka. Ano man ang mangyari, merong assurance na sasabihin sa iyo ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Come to my rest. Amen? So, pagpalain po tayo ng Panginoon, nairaos po natin ang 10 illegitimate evidence of faith or true faith. At ngayon naman, natalakay natin yung 10 evidence of or legitimate evidence of true faith. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos.